mga kasama, pati na ang pagbuo ng mga pampasabog at pag-assemble ng baril ng grupo. Hinihinalang kuha ito bago ang pag-atake sa Marawi City. Para po sa detalye, ma-action live sa Marawi si Kay Imson. Kay. Yes, Bok, eksklusibo nga nating nakuha ang video kung saan makikita si Isnilon Hapilon na kinakausap ang kanyang mga sub-leader para palakasin ang loob ng mga ito. Kuha raw ito ilang linggo bago nila atakihin ang Marawi. Sa eksklusibong video na ito na nakuha ng News 5, makikita ang leader ng Abu Sayyaf at sinasabing emir ng ISIS sa Southeast Asia na si Isnilon Hapilon na pinangungunahan ng pagdarasal ng kanilang grupo. Kasama ni Hapilon sa video ang mga sub-leader ng kanilang grupo gaya ng Maute Brothers sa sina Omar at Abdullah at ilang Malaysian at Indonesian. Sa salitang Arabic at tausug na nalangin ng grupo kay Allah na iligtas sila sa bakbakan. Maya-maya, nagsalita na si Hapilon. Dagdag ni Hapilon, matagal na raw niyang pinapangarap na maisakatuparan ang kanilang mga plano. Upat kami nagtindog. Jay pa. Dalam makautat ng pangtawan inang temong siya ng suhan ako. Hinimok din ni Hapilon ang mga kasama na huwag pang hinaan ng loob dahil suportado raw sila ng pinuno ng ISIS na si Abu Bakr al-Baghdadi. Masuhan ako tanglawan niya na. Alhamdulillah, wasa jet ko kasahit niya. Masih kita nyo orang Bago maghiwa-hiwalay, nagdasal muli ang grupo at sinambit ang mga pangalan ng kanilang mga kinikilalang propeta para gabayan sila ng mga ito. Indana minallahi fihi burhan. Sa mga sumunod na video, makikita na gumagawa na ng mga improvised explosive device ang ilang miyembro ng grupo. Habang ang ilan naman, nag-eehersisyo para mapalakas ang pangangatawan. Ang grupo naman na ito pinag-aaralang mabuti ang bawat parte ng iba't ibang uri ng matataas na kalibre ng baril. Hindi malinaw kung kailan kinuhanan ng video pero makikita dito sa kanyang data files na may 14/2017 ito kinuhanan. Mga 2 linggo na lamang iyan bago gawin ng grupo yung kanilang tinatawag na grand plan na atakihin ang Marawi. Pero 3 araw bago ito mangyari, ni-raid ng mga sundalong isa sa mga safe house ni Hapilon kung saan kasamang na-recover ang video na ito ng pagpaplano ng grupo. 23 araw na pero patuloy pa rin ang bakbakan dito sa Marawi. Bagamat patuloy na nababawi ng tropa ang mga importanteng posisyon ng mga terorista, hindi pa rin malinaw kung kailan matatapos ang krisis. Kanina, dumating pa sa Marawi ang mga karagdagang sinbatangs ng army para mag-reinforce sa mga tropang nasa loob. Samantala, Bok, kanina ay 3 lalaki ang nagpakilalang mag-aama ang lumapit sa mga otoridad. Tumakas daw sila galing sa barangay Mongkado, Kadingilan dahil sa tindi ng bakbakan. Pero duda ang mga polis. Paano ba naman kasi bago raw tumakas sa mga ito, nagawa pang magpagupit ng buhok ng isa sa kanila na nagpakilalang si Sara Udin. Idagdag pa dyan ang suot itong bracelet na malaki raw ang pagkakahawig sa mga suot ng mga teroristang napapatay sa loob. Pero paliwanag dito, rosaryo raw ito ng mga Muslim na ginagamit nila tuwing Ramadan. Ang kapatid naman itong ipinakilalang si Omar, kapansin-pansin na malaki ang pagkakahawig sa isa sa mga nasa wanted list ng mga otoridad na si Randolph Legarda alias Muhammad Anzar o Abu Hana. Samantala, Bok, mananatili muna ang 3 sa kustodiyan ng PNP para nga sa questioning. Bok. Kay, may idea ba tayo kung kailan nakuha ng gobyerno itong video na ito? I asked that kasi earlier may reports from the government side na natindan daw ng gobyerno ang paglusob sa Marawi bago mangyari.
Yes, Bok, according dun sa ating source na kasama itong video na ito, doon sa kanilang na-recover noong May 23, kung matatandaan mo, may mga series na rin talaga ng mga video na inilabas tayo na kung saan makikita nga yung planning ng grupo. So kasama daw itong video na ito doon sa kanilang mga na-recover noong May 23. Usapan ang alyansang ito. Matagal ng haka-haka kung buhay pa ba ang mga teroristang ito. At dahil sa isang video na nakuha ng Armed Forces mula mismo sa kanila, nakumpirma na ang pinakamatataas na pinuno ng Maute Group at si Isnilon Hapilon ang mismong nagplano ng nararanasang atake sa Marawi ngayon. Ako dito sa kaibigan. Sa video, nakaupo sa loob ng isang gusali ang magkakapatid na si Abdullah Maute. Sa tabi niya, nakatayo ang kapatid niyang si Omar Maute at nasa tapat nila si Isnilon Hapilon, ang pinuno ng Abu Sayyaf sa Basilan na kinikilala ngayong Amir o pinuno ng ISIS sa Pilipinas. Sa gitna nila, may mga mapa ng Marawi at buong Lanao del Sur at ang pakay ng seryosong usapan ay kung paano nila aatakihin ang Marawi City. At least, kaya mo ako iba, sabi mo na yung sa'yo, sabi mo na yung sa akin. Ay, hindi na tayo, mag-isip. Sa video, makikitang pinaplano nila sa mapa ang atake sa 3 lugar sa Marawi City. Si Omar ang nagpapasimula kung paano aatakihin ang kampo ng 103rd Infantry Brigade, ang unit ng militar na nandito sa Marawi City. Pero nagkakadebate sila ng kapatid niyang si Madi Maute tungkol sa tamang paraan para mapalabas sa kalsada ang mga sundalo para lalo silang tamaan. Hindi papasok. Ang gusto ko lang dito ay kung ayaw natin na tayo na may amor kayo, natin masaya, mag-amor kayo. Dapat yung pag-iaan, may mga armas dito ng artificial infantry, dito lang dito sa Malakas ang loob ni Omar na sabihing marami siyang kayang saktan. Everybody mo, apat na mapatay mo. Sa debating ito, tahimik lang na nakikinig si Abdullah. Kasama rin nila ang isa pang bomb maker na si Abdul Najib. Kabisado ng grupo kung saan nakatago ang mga tangke ng sundalo. May tanggi pa ito. Paano nakakatakot yung bumakay mo sila dyan? Di ba, baka? Ano nakakatakot dyan? Hindi mas hindi takiran. Sila yung takiran. Ay, hindi sila umalis dyan. At pinaplano kung saan sila babaril para matamaan ito. Paano ko sila mapatakbo? Wala namang problema. Hindi naman sila sa pakulatasi. Tapos mabay sila sa matampay. At least tumakbo sila. Kaya ko, ay dyan, batatik tumakbo. Umuha sila sa akin, di pa tayo namin. Dito na nagsalita si Isnilon Hapilon. Ilan ang tangki? Dalawa sabi natin, dalawa. Palit. Dalawa. Saka na ibinilin ni Madi kung anong klaseng armas ang kailangan para wasakin ang mga makakasagupa nilang tangke. RPG natin na. Pati lang siguro ang nilalagay natin siya. Ano yung mga kasada? Ano yung nilalagay ng RPG? Isa ang video sa mga material at dokumentong na-recover ng militar sa isang safe house ng Maute Group sa Marawi noong May 23. Patuloy itong iniimbestigahan ng mga otoridad. We did not start this from happening. It was the armed group, the Maute Daesh ISIS inspired group that entered your city to wreak havoc on it. And last night you saw the reason why we have been saying all along that there was a bigger plan. Pinapakita ng videong ito ang masusi at matagalang paghahanda ng Maute Group sa pagsalakay sa Marawi City. Pinapakita nitong hindi totoo ang mga naunang ulat na maaaring malubhang nasugatan si Hapilon sa bakbakan sa butig at napatay sa butig si Omar. Pinapakita ng video na handa silang mamatay at pumatay para sa gagawin nilang pag-atake. Tugma sa mga kwento ng mga sundalo na hindi nila nararamdamang umaatras ang Maute Group mula sa kanilang pinagkukutahan. Tugma sa araw-araw na patayang nagaganap laban sa sundalo man o sibilyan. Cellphones at several identification fictitious identification cards at saka about 300,000 cash. Sir, na-determine na po ba natin kung ano po yung pakay nila sa pagpasok ng Davao City? Isa yan sa inaalam natin kasi siyempre hindi mo naman pwedeng tanggapin kung ano yung sinasabi niyang reason, but we have to get all the
the different points to connect. Bakit siya pupunta ng Davao? Pero sir, under interrogation pa rin po siya or under interrogation pa po siya or tapos na ho? Ngayon ay under the custody siya ng PNP, and the appropriate charges and the return of warrant will be implemented. Now, may mga bagay na confidential, like for example, yung eksakto kung saan siya nakakulong ngayon. It has to be confidential. Sir, meron po bang pag-uusap na itong papa ng mga Maute brothers ay ipapalit dun sa mga hostages ng Marawi City ngayon? Wala. Meron po bang Walang ganon? ganyang pag-uusap. Thank you, sir. You're welcome. Benji Caballero from Sultan Kudarat. Good afternoon, sir. Good afternoon. Tanong lang ho namin, kasama ho ba doon sa reward money yung father ni Maute Brothers? Wala, hindi. Negative. Ang sinabi ng ating presidente, yung magkakapatid na Abdullah, Omar, Madi, yung tatay hindi kasama. Last question ho. Yung mga surrendery ho dito sa Sultan Kudarat, ano ho ang maibibigay ho ninyo sa mga kasundaluhan ho ng 33rd IB kung saan doon ho nag-surrender yung mga guerrilla NPA ho dito sa Sultan Kudarat? Mag-a-avail sila nung tinatawag nating comprehensive integration program or CLIP, no? Bali, tatanggap sila ng 50,000 worth of money for livelihood, initial 15,000 sa parang mobilization, and then bibigyan sila ng training kung anong klaseng livelihood yung gusto nila. Maraming program na inilaan si Presidente dito. Later on, may mga plano siya na siya lang yung mag-a-announce. Like for example, kung paano natin pwedeng endingan itong conflict kung tapos na kung hindi maging successful yung peace negotiation. But initially, yung nilalaman ng clip ang mamatatanggap nila. Hi sir, I'm Jolly Mario from CNN Philippines. Sir, clarify ko lang yung when you mentioned about yung sa video, sir. Sir, tama sir, after they secure Marawi, they would march to Iligan and kill as many people as possible. Tama yun, sir? Yes, sir. But sir, what's the end goal for them? After killing people in Iligan, how will they escape or... Actually, what they want is to establish an Islamic caliphate or Islamic state, which is the Marawi city. Just like what the ISIS did when they captured Mosul in Iraq. And they thought that the people of Marawi will join them and cheer and accept them, and this population will be part of their Islamic state. But they underestimated that. So they are going to use a combination of force, intimidation, firepower in order to make the people follow them.